Naiiba ang nakilala naming doktor na si Denmark Valmores o mas kilala sa tawag na Doc Ned. Inabutan namin siyang nag-e-empake ng kanyang mga personal na gamit sa kanyang kwarto sa Cagayan de Oro. Na-assign si Doc Ned sa isla ng Pandami sa Sulu. Eto din yung buhay ko doon. Excited siyang ipinakita ang mga litrato na nakapost sa social media. Tapos nag-meeting. Eto, lumulusong ng tubig. Yan, magbabangka. May lagnat si Doc sa mismong araw ng kanyang deployment. Isa siya sa 8 first-time doctors na kasama sa Doctors to the Barrios program ng DOH. Ayon sa magulang ni Doc Ned, bata pa ito, pangarap na raw ng anak nila na maging doktor. Kahit na walang pera, alam ko talaga na mahal ang sa medicine, pero God provide a way. Sa Kanya, nakahingi kami ng study now, pay later. Bilang ganap na doktor, maglalakbay si Doc Ned sa isang lugar na puno ng agam-agam. Parang nakaka-pressure. Kasi first job ko din to as a doctor. And since walang doktor doon sa munisipyo na taga doon talaga, kailangan ng DTTB from DOH. Sinamantala ng doktor ang mahabang biyahe para itulog ang sama ng pakiramdam. Ganun lang siya. So, conduct epidemiology. Bago tumulak ng Sulu, binigyan ng maikling orientation ng kawani ng DOH si Doc Ned ukol sa assignment. Nakasaad po dito na ang mga DTTB natin is they are deployed talaga po sa mga GIDA areas or doon talaga sa mga doctorless area para po yung health access natin sa mga tao is mapabilis lang or mapadali lang. 8 oras ang biyahe mula Zamboanga hanggang Hulo. At mula Hulo, 4 na oras naman ang biyahe patungong Pandami. I'm very willing to go into DTTB wherever it is. Bali-balita before, like mga insurgents, no? Oo. Tapos may mga kidnapping. Pero sabi ko naman, kung nag-survive yung ibang doktor na na-assign doon, parang how much more for me? Na taga Mindanao ako. Matapos ang mahabang biyahe, dumiretso muna si Doc Ned sa Siasi District Hospital para mag-courtesy call. Sa dorm nito, titira si Doc sa loob ng 3 taon. Yung magiging mo na lang, yung everyday magko-commute ka going to Pandami. To Pandami, to Siasi. Although accessible naman, maraming mga bangka. Tawid ka lang. 24 hours na yun. Usually, pwede pa naman hanggang mga 8 o'clock. 8 Meron pa namang mga bangka na 7 to 8 p.m. So, kaya pa naman. Magkapit-bahay lang ang Siasi at Pandami. 5 minuto ang biyahe sa bangka sa 10 pisong pamasahe kada tao. Pagdating sa Rural Health Unit ng Pandami,
sinalubong si Doc Ned ng public health nurse para ilibot sa pasilidad. Assalamualaikum. Hello. Eto na yung home ko for 3 years. Eto yung nakakita ko din sa Facebook na post nyo. So dito kayo nagmi-meeting din, ano? Yes. Dito na ako. Opo. Kasalukuyang may 10 medical personnel sa Pandami RHU. Pang-11 si Doc Ned. Sa buong kasaysayan ng Doctors to the Barrios program, simula nang maitatag ito noong 1993, si Doc Ned pa lang ang ikalawa sa nanilbihan sa Pandami. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.